Gagawin waterproof. O, yan ha. Nakita nyo. Nilubog ha. Ayan o. Ayan yan ha. Kitang-kita nyo ha. Nilubog. Trademark ni Kuya Opit yan. Ito ang trademark nga ni Kuya Opit. Si Kuya Opit ang unang gumawa sa Pilipinas sa live selling yan. Ayos no? Saan ito itong ganitong live selling? Kay Kuya Opit lang ito. Trademark ko yan. Magandang buhay mga boys. Nandito tayo ngayon sa isang napakasikat sa larangan ng live selling. Ayan, ito yung mga product na kanyang nila-live sell yung mga relo. Masasabi kong isa itong batikan na nagla-live selling mo. Talagang kilala siya pagdating sa pag-live selling ng relo. So, ito, nakaharap na natin ngayon si Kuya Opet. Ayan, si Kuya Opet. So, napaka-interesting yung topic ngayon dahil ilang dami mo mga presyuhan at mga quality ng relo niya. Matututo rin tayo kung ano yung mga dapat natin malaman tungkol sa mga relo. So, tara samahan nyo kami sa topic na ito hanggang sa huli para may idea ka sa mga relo na tinitinda ni Kuya Opet. Tara mga boys. Bago tayo mag-start alamin muna natin paano ba nag-start yung isang Kuya Opet pagdating sa live selling o pagbebenta ng relo. Balita ko, nalaman ko Kuya Opet, ang tagal mo na talaga sa pagdating sa pagbebenta ng relo, no? Mga parang 15 years na. So, ibig sabihin talagang aral na aral mo na. Aral ko talaga kung basta replika. Yan. Hindi na tayo maiisahan dyan. So, ito kagandahan dito kasi alam naman yung talagang pag-original tayo napakamahal sa bansa natin. Hindi naman natin kung middle class na tayo. Hindi natin ma-afford yung mga presyuhan. So, good thing kahit ito, meron tayong mga replica. Ito, tingnan nyo naman di ba? Napakaganda naman, di ba? Masasabi mong quality talaga. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon na yung mga quality ng relo ni Kuya. So, bago tayo nag-start, hanapin muna natin. Kuya Opet, paano ka ba nag-start dito sa ganitong dati akong industry? Hindi naman ako talaga nagre-relo. Wala sa pangarap ko itong pag-relo eh. Hindi ko pinangarap ko. Sa panaginip, hindi ko in-expect na magiging ganito ako. Magbabayo sila ako. Minsan dumating time na parang matanggal ako sa trabaho. Siyempre, nagkaroon tayong trouble. Laban ako sa trabaho. Tapos nagtinda ako ng portable table sa Divisoria. Hanggang sa nadaanan ako ng airpot ko ni Boy Kaskas. Tinatawanan ako tsaka ni Dodong. Si Dodong. Tinatawanan ako ng dalawa. Sama mo na lang si Opit to sa Avenida, sa Recto. Ang kinabukasan, sinama ako ng tatay ko. Naglatag ko sa maketa. Nakita ko maganda kitaan. Yung mga time na yun, bumibenta sa 2 oras, 50 mil, 60. Pinakamababa, 40,000 sa isang lakad. 2 oras, matagal na yun. At nagkaroon ako ng interest. Dali ng pera dito. Dali ng pera sa replica. Yung nga lang, kailangan mo lang talaga sa replica. Aminin mo sa buyer kung ano yung binibenta mo. Ayan. Kasi maraming nagbibenta ng relo na magagaling, nadaanin ka sa sales stock, syempre. Kaya mga iba-iba tayo ng parang itsura eh. Kapag maganda yung pananamit mo, may marami kang alahas o may yung dila ako. Kahit hindi ka bibili, mapapabili ka. Diba? Pero sa peki kasi, pasarap hanapin yung seller na sinasabi sa yung quality. Marami kasing seller na takot sabihin kung ano yung binibenta nila. Kaya kasi natakot sila na makapili yung buyer eh. Unang-una ito sa sample ko. Etong 80 na to. Ayan. Ito, ang bentahan sa ibang live. Ito, sa FB o kung saan-saan pa man. 1,000, 1,200. Ipi-free shipping. Dadaanin nila sa free shipping. Tapos meron pang ibang mga kasama ko rin na nagtitinda rin ng relo. Sinasabi sapphire crystal to. Yung sarili. Pero ang totoo, hindi totoong sapphire crystal. Sabi kasi, conforme sa tao na makakaharap mo. Conforme sa seller na makakaharap mo. Marami nagtitinda ng relo sa Pilipinas. Pero takot aminin kung ano yung pinibenta nila. Tayo, ako, nagda-live ako. Never kong tinatakutan sa sabihin kung ano yung binibenta ko.
Kasi unang-una, tinitreasure ko rito, hindi yung pera eh. Oo. At tinitreasure ko rito, yung magiging buyer ko na magiging kaibigan ko. Kaya, Diba? Pag ikaw, sample ko, sinabi ko sa ito maganda quality. Tapos, hindi naman pala. oo. Magagalit ka sa akin. Darating yung araw, 1 linggo, 1 buwan, 2 linggo, 2 buwan. Lalabas na yung totoong quality niya. Kaya, Hindi ka nahuhuli. Diba? Hindi ka nahuhuli. Ang kagandahan lang sa quartz kasi, tsaka sa to, pangit yung kaha niya. Pero yung makina quartz, pero China rin. China rin. Ang lamang ng quartz sa automatic, kahit gaano kamahal ang automatic na peke, peke pa rin. Eto, kahit sabi mong quartz lang to, China machine, mas ako bilang seller, sa tagal ko nagre-relo, mas bibili na lang ako nito. Oh. Kasi karamihan lalo yung mga sinasabi na clone. Totoo yan, may clone. May super clone na lumalabas. May triple A, may double A, may class A, may class B. Yung iba tawag, nasanay na ang mga buyer at ang mga nagbebenta ng relo, kung bag, sapatos, kung ano pang nasanay na sila sa tawag na top grade. Halos panoodin mo lahat ng live selling, bag, sinela, sapatos, t-shirt, sasabihin nila top grade. Pero hindi alam ng mga nagbebenta o yung mga buyer kung anong ibig sabihin talaga ng top grade. Sasample ko sa inyo. Eto kasi mga idol, marami nagsasabi na live seller o kaya mga nagbebenta sa TikTok, sa live selling or marketplace. Sinasabi nila top grade yan. Eto mga idol, ayan hindi siya talaga top grade. Hindi siya stainless yung kaha. Okay? Yung machine niya, China black machine. Yung black machine is disposable. Disposable yan. Hindi yan top grade. Maraming live seller sa Pilipinas na pinipilit nilang top grade kasi nga sa kagustuhan nilang makabenta. Okay? Kagustuhan nila kumita lang ng kumita. Hindi nila iniisip minsan yung buyer, kumbaga nga, minimum wage lang. Gusto lang makabili ng relo. Tapos, pangangakuan nila ng top grade, sapphire crystal. Hindi kumukupas. Kawawa naman yung mga buyer na, eto, top grade to. Ngayon, pag sinota ng buyer, lalo na kung nasa construction o sidecar boy na sa kalsada, pawisin, o acidic, eto sigurado, hindi to stainless, kukupas to, kukulay tingga to. Hindi siya purong stainless. Maraming live seller, talaga napakarami na nagbebenta. Sinasabi, top grade yung mga ganitong quality. Hindi mali ho. Okay, mali po. Malaking kamalian. Yun. Okay. Eto pa mga idol. Eto is replica. Ayan Ito sa sample para pares na single, hindi chrono. Ayan replica to mga bossing. Ayan replica. Ayan. Automatic siya. Yan ang pinaka magandang quality sa stainless. Sa stainless yan, mga idol. Iyan, automatic, pero, okay, ayan, tignan nyo yung makina. Silipin nyo maigi, automatic siya. Eto, stainless siya, automatic, China pa rin yung makina. Ayan China pa rin yung makina yan. Ayan, eto, hindi siya stainless, pero China pa rin na quartz. Ayan China na quartz. Ngayon, mga bossing. Eto naman, replica rin, stainless to, quartz to, Japan ng makina, pang matagalang gamit. Masira man yan, nare-repair. Okay, pag nasira ito, bibili kang buong makina. Kaya wala na chrome na to Susuotin mo pa ba to? Chrome na. Hindi na. Kaya yung binibenta 1,500, 1,000. Hindi na, syempre, kumbaga sa tao, bulok na, inaagnas na to. Di ba? Kumbaga nga sa tao, inaagnas na to mga idol Hindi na presentable. Hindi na presentable tignan. Eto, kahit kaming mabulok to, stainless to. Ang nagiging problema lang mga bossing, sa automatic, lalo na pag Hong Kong, tawag dyan Hong Kong mga idol. Hong Kong na machine. Citizen copy yan. May citizen copy, Hong Kong talaga yan mga boss, China. Ang problema naman sa automatic, minsan kadalasan to nagloloko, hindi minsan kadalasan nagloloko ang automatic. Kaya ako kahit sa live ko sinasabi ko yan, kung panggamit nyo lang, pambenta, siyempre alam niyo naman ng mga tao, gusto ng automatic, ayaw na magpalit ng battery.
Pero hindi nila alam, pag nasira to, napakahirap kumuha ng pyesa. Napakahirap kumuha ng pyesa niyan. Kailangan makakita ka ng sira din na ganitong makina para makuha ng pa ng pyesa. Gano'n. O kaya yung luma na sira, o papakuha na ng pyesa. Hindi kagaya ito, yung stopwatch na Miyota ang makina, stopwatch to, Japan machine to eh. Napakatibay nito, at unang-una, kahit masira to, nare-repair. Nare-repair siya. Okay, nare-repair siya. Hindi kagaya na itong dalawa na to. Ito, nare-repair, kaso nga na, kailangan may pyesa ka. O ito naman, hindi nare-repair. Disposable. Tapon. Ayun. Tapon siya. Taling kaibahan na, no? Yan yung binibenta sa live selling na sinasabing top grade. Yan. Ito po mga karelo. Yan, makinig po kayo maigi. Pag ikaw, bumili ka ng ganito, consider na, kaya mababa to, bentahan ko na ito, 500, sa iba, 1,000, 1,500. Sinasabi, top grade quality. Ito kasi, sa original kasi automatic. Pero kung marami kang pera, pwede kang bumili ng automatic. Baka marami na naman akong basher niyan. Yan May mga basher na yan, mapanganga na naman. Yan ha. At eto, kailangan may lagi ka may magaling na technician sa Hong Kong. Napakalutong kasi ng makina nito, napakaselan mga idol. Napakaselan ng makina nito, hindi kagaya nito. Okay. Yan. Japan ang makina yan. Masira man yan, magloko man yan, nare-repair. Ayun pala yung kaibahan nun, ano? Ayun ang kaibahan nun. Kung hindi mo alam, ano? Yes, pag hindi mo alam. Saka hindi mo naman kasi pag pinakita sa live yan, parang parehas talaga, walang ganyan lang sa live. Pakita nyo mo, may pinagkaiba ba? Parang pag hindi mo nakita ng personal. Di ba, wala. Di ba, wala namang pinagkaiba yan. Nakita mo, maganda siya. Maganda siya, kagaya ito. Parehas blue. Papapagkama mo dyan, hindi naman magaanong mapapansin yan. Huwag lang pakita yung likod, huwag lang sabihin yung totoo. Di ba? Marami kasing live selling na bossing. Maraming live selling na hindi ko naman sila pinatatamaan. Pahapyaw lang na ipapakita to, sabihin top grade, tapos taga-probinsya ka, tapos ito yung ipadala sa'yo. Papadala. Maganda nga naman kita. Presong replica, lang pang klase ibibigay sa'yo. May mga ganyang seller eh. Lalo na sa marketplace, o mga group. Kaya nga sabi ko sa inyo mga idol, paghanap kayo ng seller na yung sasabihin sa inyo yung quality ng binibili nyo. Diba? Nasa presyo nyo naman yan eh. Kung sa budget nyo, ito Kuya Opet, ito lang yung budget ko, ito lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Pagka medyo may budget ko, ito, advice ko, pwede kang magtanong sa akin, Kuya Opet, ano ba magandang makina, ano ba magandang quality dyan? Ito, sasabihin ko sa'yo. Hindi tayo magpatumpik-tumpik para makabenta. Ang importante sa atin, alam nyo yung binibili nyo. Ito mga Kuy, sabi nga sa inyo na alamin din natin yung mga presyuhan ni Kuya Opet dito. Sa mga mangilan-ngilan na sa sobrang dami kasi ng relo niya dito, hindi na natin maisa-isa, no? Bigyan ko lang kayo ng idea ng mga presyuhan, no? Ayan, yung Kuya Opet, yung pinakita natin kanina, ito, magkano yung presyuhan? Ito, 2,500 to 3,000. Ayan. Yung ganito. 2,500 to 3,000. Anong yan? Anong relo? Replica, AP, Audemars Piguet. Okay, AP. Ito naman automatic, ganun din. 2,500, 3,000, yung bentahan yan. Ayan, okay. Ito naman mga klase, 700 to 500. Ayan. Bentahan ko nito. Mura, no, Kuya Opet? Sa iba, 1,500 yan. Oo, 1,500 bentahan nila dyan. Ayan, ano. Ito, yung ganitong kanina. Technomarine naman, ito, nasa 2,825. 2,825 to 3,000 ang bentahan yan, 3,500, ganun. Yun. Ayan, mga Technomarine. Ayan. 2,500 to 3,000. 3,000. Ito yung mga ganitong Technomarine. Yan, ganun din, 2,500. 2,500. 2,800 to 3,000 ang bentahan ko yan. Okay. Ayan. Kasi ito namang klaseng relo to. 1,500, Hublot. Oo, ito Hublot. Iba-iba rin kasi price eh. Iba-iba, no? Conforme sa quality. Oo. Ayun, no. Ito, magkano ito, Kuya Opet? 1,500. 1,700, 1,200, conforme. Minsan may 1,000, may 2,500. May mga 8,000 din na Hublot eh. Talaga? Conforme sa pala. Ayan. So, ito yung ibang variant. Ibang variant siya. Ito ba? Red variant and then ito yung sa orange. Magandang klase, no? Ayos. Ito. Ano din, 1,500. 1,500. Ano ito, mga quartz? Mga quartz. Pero din mga automatic. So, mas matataas ang presyo, ano? Mas matataas ang presyo ng matik. Ito ang ganda rin na ito. TW steel naman yan. Japan ng machine. Ang bentahan, 2,500, 3,000. Pwede kung reseller ka, pwede mong i-market ng 5,000. Ito? Oo, di ka mapapahiya dyan kasi Japan ng makina. Japan ng makina. Japan machine yan. Yung iba nga sinasabi, original yun.
Oh? Ibang nagbebenta. Lalagyan ng box, sabihin, Original, oh. Kasi pag pinagtignan mo sa original, walang pinagkano, kung mong makina, parehas din. Oh, pero maganda yung quality niya kasi talaga, no? Kuya Opet, Replica na yan, stainless na, Japan ng makina. Oh. Ayun. Okay. Ayun na nga Kuya Opet, no? Ito, alam na natin, no? Sige, hindi naman natin na may kakala, no? Teki ito, di ba? Teki yan. Oo. Kumbaga, ano yung may advice mo para, kumbaga, siyempre yung, ako, kunyari, buyer ako, siyempre, gusto ko naman na good quality yung mabibili ko. Ano yung may advice mo pagdating sa quartz kasi, mas maganda, kumuha ka ng quartz, yung Miyota or Ronda, Swiss na Ronda. Yan lang naman nilalagay sa quartz eh. Ronda, Japan na Miyota, 2030, o meron yan, mga Japan naman siya, original siya, kaso nga lang mga quartz. Huwag ka lang kukuha ng mga black machine. Kasi ito pag black machine kasi, pag sinabing black machine, China to eh. Okay. Disposable, di pwedeng gawin ito kahit sino pinakamagaling sa buong mundo. Hindi kayang referent to, black machine. Ayun pala yun. Sasampulan ko kayo. Ayan, Sasampulan ko kayo. Kuya Opet. Ito mga idol, Technomarine to. Ano yan? Quartz? Quartz to. Quartz, no? Ang makina nito is Ronda. Ronda. Dalawa nilalagay kasi sa Technomarine. Meron Japan, meron Ronda. Yung Ronda, Swiss yung Ronda. Yan ang Swiss. Ronda. Swiss na Ronda machine yan. Okay, meron naman Technomarine. Na nilalagay naman na Miyota. Japan Miyota. Ito yung magandang klase na quartz. Yan, Ronda. Ronda. Ito actually talagang madami ako natututunan si Kuya Opet sa interview natin to, no? Kasi ako hindi naman ako ganun talaga sa relo. Yan, ano naman yan Kuya Opet? Ito yung black machine. Black machine. So, ibig sabihin niya yung disposable. Ito yung disposable. Machine. Yung mga China machine. Parang maliit ang ngayon. Okay. Maliit ano. Ito yung black machine, no? Disposable mga kuys. Dalawang klase ng China machine. Maliit lang siya, no? Talagang yung mga China ng disposable. hindi tulad nito, 2030 yata yan eh. Ayan, di ba? So, yung difference ng dalawa. Ng disposable sa kayo na magandang quality na. Okay. Yung palang difference. Yan ang difference yan. Saka, yung ganito, natural to eh. Yung iba kasi takot. Yung iba takot dito eh. Pag binuksan, mindset ng Pilipino, pag binuksan, papasukin na ng tubig. Oo. Eto nagdadala niyang gasket. Gasket. Gasket ang nagdadala niya. Kaya sa mga takot dyan na baka raw pasukan yung tubig kapag pinalitan ng battery, kaya nung di battery, maliho kayo. Okay? Bibigyan ko kayo ng ng maganda-gandang tip. Ayun. Bibigyan ko kayo ng magandang tip. Ano yan? Parang magic. Magic. Bibigyan ko kayo ng magic. Yan, Kung si Boy Kaskas, nagkakaskas ng walang gasgas. Ito si Opet. Si Opet, mga idol. Yeah. Naglulubog ng relo na hindi pinapasok. Kaya lang gagamitan mo lang nito. Ito trademark naman ni Kuya Opet, petroleum jelly. Yan petroleum jelly, ni-endorse ko kayo. Baka naman, petroleum jelly. Ito hindi lang to sa galis ginagamit. Hindi lang sa buni. Pwede rin sa relo yan, grasang puti. Yan petroleum jelly. Siguro yan, natawa sa akin. Yan ganito lang gagawin nyo, mga idol. Yan kumuha ka lang ng ting-ting, kaya konti-konti lang. Gamay-gamay lang. Pero mas maganda kung marami din eh. Iangat mo tong crown. Ayan, may trade lock yan. Yung may trade lock, iangat mo. Yan. Ipahiran mo siya. Ilalim, ibabaw. Ayan punuin mo siya ng petroleum jelly. Ayan ganyan mo lang. Simple lang. Waterproof to ang relo mo. Ayan yung mga buyer ko, alam nila, tinuruan ko sila dyan tapos i-trade lock mo lang ng maayos. Tapos yung dito binuksan ko yan, di ba? Buka uli. Wala petroleum jelly. Kamayin mo lang, paikot. Simple lang. Ikot mo lang, paloob. Kamatakot, mas kikintab pa nga yung stainless pag may petroleum jelly. Kikintab pa to. Kumbaga nga, kung siyota mo si Bebang, ito magiging iba na ilawi to. Ayun, magiging iba na to pagka pinunasan mo to. Ibang klase din pala si Kuya Opet. Magiging iba na yung relo mo. Kasama na ito. Tapos sa ibabaw. Para kumbaga ito,
para for sure lang eh. Hindi ko sinasabing 100% to ha. Yung mga technician dyan o yung mga basher ko dyan. O, yung mga basher ha. Ito, based of experience lang. Ha, based of experience. Okay? Matagal ko na tong ginagawa, 14 years na. Okay, mga idol, o yan ha. Yan yung possible na pwedeng punasan ng ano eh, pasukan ng ano eh. O, nakakuha tayong basahan na malinis. T-shirt. Yan yan. Yan, t-shirt yan, basahan. O, ito mga idol. Kumuha ka ng basahan na ano, basahan na malinis o kaya marumi. Punasan mo lang ng ganun, kikinis yun. Ha? Pag pinunasan mo yan, pala yun, yung kantang yun? yung kikinis yun. Ay, tubig, pasuyo ko kaya. Ay, tubig. Ayan o, baka sabihin nyo may daya. O, ayan o. Marami nang gumaya sa akin yan, mga idol. Kahit babad mo yan. Gusto mo, ano lalagyan natin? Yung mga yung madaling pasukan ng tubig. Madaling pasukan ng tubig, yung mga ganyan, krono. Kasi ito, maraming butas to eh. Ayan o, maraming butas yan. Madaling pasukin yan. Pero, pag si Kuya Opit, ang ano niya, pag si Opit ang nag-magic dyan ha. O, ma-magic ni Kuya Opit, o. Ma-magic ni Kuya Opit yan, o, yan ha. Si Kuya Opit. O, yan ha. Kikinis yan. O, yan, lagyan mo lang yan, o. Babaw. Kamahihiya. Ano yung pag pinunasan mo, nandun na rin sa loob? Nasa loob na yun, pag inikot mo yan. Pag-inikot mo yan, nasa loob. Possible yun, sa gilid-gilid lang, maraming papasukin yan, butas, papasukin talaga yan. Dito, bihira may waterproof dito. Ano, ikot-ikot mo muna para pumasok sa loob. Huwag kayo matakot, ikot ko lang, hindi masisira yan. Sa akin ba nakakita, meron ako nakita dati sa comment section eh. Sabi raw, talaga namang di papasukin yun, kailan daw ba naghalo ng lagi sa tubig? Alam mo pala eh. Di ba yung basher ko eh. Yung concept doon, di ba? Yun nga yung ano dun eh, ang ginagamit doon, utak. Hindi yung bunganga. Meron nagbasa sa akin nito na, kailan daw ba naghalo ang langis sa tubig? Sabi siya, dapat gamitan mo muna ng utak bago salita. Ayan ha. Gamitan mo muna ng utak. Papasukin ng tubig yan yung mga siwang-siwang na yan. Papasukin yan. Pero pag nilagyan ni Kuya Opit yan ng The Magic Petroleum, kikinis yan. Panoodin mo maigi ha, kikinis yan. Parang siwan yan. Totoo pala yung kantang yun. Hindi ko na napatunayan yung kikinis yun. Kikinis yun. Tapos sa likod yung mga tornilyo yan. Diba? Kesa po, bibili ka ng 2.5 na rin 3,000. Pag hindi marunong yung seller mo, wala na, papasukan na ng tubig yan. Okay, Kuya Opit, huwag kang mahiya rito. Ano tawag ito? Malit na pupunasan to. Huwag kang mandiri sa petroleum. Yan May pumasok to rin sa isip diba? Ibang bagay. Wala isang tornilyo. Kahit walang tornilyo yan, papaitaan natin sila. Yan ha. Kung si Boy Kaskas, rato, kinakaskas, di nagagasal si Opit. Hindi water resistant, waterproof, gagawin waterproof. Yan ha. Nakita nyo. Nilubog ha. Ayan Ayan yan ha. Kitang-kita nyo ha. Nilubog. Trademark ni Kuya Opit yan. Ito ang trademark nga ni Kuya Opit. Si Kuya Opit lang ang unang gumawa sa Pilipinas sa live selling yan. Ayos no? Saan nyo itong ganitong live selling? Si Kuya Opit lang to. Trademark ko yan. Maraming gumaya sa yan. Hindi nga lang pinakita sa live. Tinuturo lang din nila sa bayan nila. Pero hindi nila pinakikita sa live kasi nga, siyempre, trademark ko yan. Baka sabihin, ginagaya nila ako. Ayan ha. Ayan sa mga basher ko yan ha. Kahit etong class A partida ha, class A to ha. Yan, binuksan ko. Pinakita ko sa inyo. Binuksan ko, yan yung makina. Ibabalik ko. Ayun. Ayun ha, pinalik ha. Ibabalik ko ngayon. Gagawin natin waterproof yung class A Simple lang ba? Ganun lang kasimple yan Petroleum jelly. Petroleum jelly lang katapat yan Mr. Petroleum Jelly, baka naman. Yan ha, hindi. Mag-message na sa'yo. Hindi lang pambunit hindi lang panghadhad to. Pang-relo din niya, Petroleum Jelly, malaking tulong din niya sa mga mahilig sa relo. Tatawa yung sidekick mo. Hindi niya rin alam yan
Ngayon lang siya nakakita nung napilag ako eh. Tatawa, ayan, nakikita niya na. Wow. May hawak na camera, hindi nakikita natin. Kaya ito, di ba, itong vlog na to, hindi ako nagbabayad. Meron mga live selling, nagpapablog, sila pa nagbabayad. Oh. Ito, walang bayad to, hindi ako nagbabayad dito, libre to. Ayan ha, ayan, class A lang yan ha. Lata lang to, lata. Yung kumbaga, lata na sardinas to. Ayan class A lang yan. Maganda-ganda naman yung panooran nyo. Ayan ha, Huwag mo sabihin ilulubog mo yan. Siyempre, bakit hindi natin ilulubog? Hindi naman takot sa tubig yan. Hindi naman takot sa tubig yung mga relo ko. Hindi pala. Diba? Ang takot lang sa tubig, yung walang takip. Ayun. Pero pag tinakpan natin yan, tatakpan ko. Ayun pa, Ayan ha. Grabe. Tatakpan ko to ha. Ilan na yan? Tatlo na yan, ha, mga boys. Tatlo na yan, mga idol. Ayan, grabe ha. Sulit na sulit tayo dito kay Kuya Opet ha. Talagang pinakitaan Ayan tayo ha, ng tatlo na yan. Ayan. Grabe ito, pangapat yan ha. Saka ito mga idol. Pag ito, pinasok ng tubig, isa lang ang tip ko sa inyo. Pumunta kayo ng Cartimar Pasay, bumili kayo goldfish, gawin aquarium. Diba? Ano? Pan-display na. Pan-display na, gawin yung aquarium. Kasi nga, pinasok ng tubig ha. Ayan. Ayan ha mga idol. Pero pag ayan, kayo gumawa at pinasok ng tubig, huwag nyo ko sisihin. Kasalanan nyo na yan. Hindi ko kasalanan yan. Pero may experience ako sa G-Shock na yung original edition. Kampante ako, bumili ako, tapos bagong bili, di ba? Alam ko, pag G-Shock, syempre, water resistant yan, di ba? Nung pag-ahon ko, pinabukasan, nag-moist. Nag-moist. Parte nakita mo, siya mismo naka-experience. Original yun ha. Na-experience niya, pinasok ng tubig. Pinasok talaga ng tubig. Original yun. Eto, peke, kay Kuya Opet, tignan mo maigi uli ha. Bukas yan. Baka sabihin nyo, may camera tricks. Walang camera tricks yan. Bubuksan natin. Lagyan natin ng petroleum jelly. Ayan ikot natin. Ikot mo yung crown para umikot sa loob yung bago mo iset. Ayan ha. May petroleum jelly na yan. Okay? Petroleum jelly. Tapos huwag mo kakalimutan i-trade lock. Ayan trade lock. Ayan ha. Tapos ibabaw. Yung mga salamin lang. Basic na basic yan. Yung takip. Sabi nga sa inyo, minsan, gagamitan natin ng diskarte. Ang relo, hindi yan puro lang tayo benta ng benta. Parang buhay lang yan. Parang buhay lang ng tao yan. Kailangan din ng diskarte. Kailangan ng diskarte. Hindi puro lang tayo live ng live. Puro tayo benta. Kasi ganito, si ganyan. Eto, top grade quality. Puro kayo top grade quality. Ayan mga top grade quality nyo. Eto. Ayan, gayawin mo ha. Saka ka man loko ng tao. Saka nyo lokohin yung buyer nyo pagka na. Diba? Kaya apat na yan mga boys ha. Kita nyo naman. Apat yan na nilubog na ni Kuya Opet. Talagang natawag dito sinugal mo yung relo niya. Sinugal niya. Okay mo, apat yan ha. Para mapakita lang sa atin yung yun. Pagkabi nga sa inyo, tip ko sa inyo, iaahon na natin. Ayun. Gumagana pa na siya, no? Hindi mo kasi papasukin talaga yan. Ngayon. Malalaman mo yan bukas kung magmumoy sa hindi. Hanggang yan, di mo papasukin yan. Kung malalaman yan bukas. O kaya, mamayang gabi. Doon mo malalaman nagmumoy yan. Hindi talaga magmumoy yan. Pero at least, yung relo mo, o kunyari, suot mo siya, umuulan. O may laban. Di ba? May laban. Kumbaga nga, ikaw ba't susugal ka ba ng... Pakita lang natin. May laban na yan. Laban na yan. Pero kung may butas to, talagang makikita mo. Oo, papasukin niya. Kung walang petrol, diba? Kasi tubig yan eh. Talagang makikita mo dyan sa loob. Kasi alam mo naman mga Pilipino gusto, matigas ang ulo, gusto waterproof, kahit China. Sir, waterproof po ba yan? Paano natin sasabihin waterproof, hindi nga dumaan ng quality control to. Kung dumaan ng quality control to, patay na, milyonaryo na ako nito. Original na to. O yan, kung partida, kulang pa ng tornilyo yan isa. May papasukan ng tubig yan. Oo nga, no? Ito, kulang ng tornilyo. Kulang na siya. Makikita nyo yung green sa loob. Yung isa, yun. Mas madilim yun, ibig sabihin walang tornilyo. Wow. Ayos, ano? Grabe, na yan ang mga boys na
pinakitaan tayo ng magic ni Opet. Kaya malaking bagay sa atin yan, yung magkaroon ng idea na gano'n, ano. Yung pala yung diskarte doon kay Opet. Kung wala akong petroleum jelly, in case of emergency, may nakita ka mekaniko. Yung grasa. Grasa, pwede yun. Pwede yun, Basta grasa. malinis, ha? Oo, basta malinis sa grasa. Yung hindi pa na-use. Pwede yun, grasa. Minsan na yung ginagamit ko, lalo na nagbabayad, nagtataw-tapaw, di pa ako nagla-live. Makulit yung bayar ko, gusto lang waterproof. Waterproof gusto ko, sige, atayin mo ako, balikan kita. Hanap ako ng gumagawa ng mga motor o kaya bike, hingi akong konting grasa, kapay konting grasa. Lalagyan ko rin ako, punasan akong malinis sa basa, benta ko na, ayan, sige, babad mo sa tubig, sabay kayong dalawa. Sino na malunod sa inyo, swerte. Ganun lang. Ayos. Kaya kay Opet, salamat sa sa idea, no? Ganun pala yung tumagal din ng reload. Kasi mga peki ito lagi nyo tatandaan mga idol. Clone, 50,000, 60,000 na clone. 2.5, 3.5, peki yan Lahat yan, hindi dumaan ng quality control. Pagka ang seller, sinabi to, waterproof to, isa lang lagi mong isasagot. Kung waterproof, dumaan ba ng quality control yan? Ikaw ba, peke ba, dumaan ng quality control? Hindi. Hindi. Hindi talaga. Paano namin sasabihin na waterproof? Water resistant, baka langanin pa rin Kasi nga hindi dumaan ng quality control. Alam mo na, pero kung talsik-talsik lang na ulan, siguro minsan nagmumoist Natural sa peke ang magmoist, lalo na nasa aircon ka, kahit sabi mong bago yan, hindi mo pa nagawin. Pag pumasok ka ng aircon, kaya umulan, malakas, yung parang moist, magmumoist yan. Marami na ako-experience yan, nagmumoist yan. Kaya yung ibang buyer ko, nagre-reklamo, kaya bakit nagmoist? Sabi ko, sir, natural yan, peke yan Ang pinaka-solusyon dyan, palinisan mo lang, pupunasan lang ng t-shirt yun. Pupunasan lang ng damit, kaya malinis sa damit. Ang paglinis naman doon, sino mo naman makakita? Sasampo lang kita. Talaga? Kunyari, pinasok ng tubig. Ito lang pag pinasok naman ng tubig, mga idol, sample ko sa'yo, ito. Ngayon, ito, di ba, class A. Pinasok nyo ng tubig. Pinasok ng tubig, mga bossing. Ganyan lang gagawin mo. Pabuksan mo sa technician. Technician, pabuksan mo lang to. Kailangan huwag mo na patagalin, makakasira ng makina Pinatagal mo pa. Kailangan pag nag-moist, okay lang yan. Pero huwag lang yung papasukin talaga ng tubig. Pag pinasok ng tubig, ayan Ayun, kunyari, pinasok ng tubig. Ito, damit lang Simple lang ayan lang Ganyanin mo lang tapos punasan mo lang ng damit. Huwag tissue kasi pag may tissue parang may pa yung mga maliliit mo. May iwan may iwan T-shirt lang na malinis. Basic lang ng problema ng mga nagre-relay. Ako ba, ba't sa iba pinahirapan pa? Ayan Ganun pala yun. Ano lang yun Balik mo na. Yung iba namang problema, ba't pinasok, nag-moist yung relo ko? Ganun lang mga idol, punta ang technician boss, para linis ka saglit. Balik mo na. Balik mo na Tapos lagyan mo na ng petroleum jelly. Lagyan mo na yung petroleum jelly para may laban-laban Okay na, basic na basic. Ano mo May pa namang problema Grabe yung relo ko. Pinasok yung relo ko, yung nag-moist. Diba? Sino patagalin? Patakakad ng technician, hindi ka marunong patakakad ng technician. Bigyan mo ng 20 yung technician, 30 pagka masungit-sungit yung technician, 50. Pero kung papayag sandaan, basic lang yan mga idol. Yun pala, May YouTube naman manood kayo ng YouTube. May tinutusok lang dyan sa steam. Tapos natake mo yung steam niya, yung crown. May YouTube na ngayon mga boss. Yun pala. Kayong nagpapalo ko sa ibang live seller. Dito tapatan tayo mga idol. Ayan si Kuya Opet, talaga nga sinasabi yung mga pwede natin posibleng gawin, mga parang, mga prevention, Prevention yan, Kuya Opet, Okay. Ayan ang ating pasilip sa mga relo ni Kuya Opet, Sabi nga sa inyo, maraming dalawang klase lang ang tao sa mundo. Isang nanloloko at isang nagpapaloko. Ayan. Yun lang yan. Ayan pangunguna ako na sa mga basher ko dyan Pag may mali ako sinabi, mambas ka. Pero pag wala, mukha kang tanga pag binas mo ako. Ayan. Okay, Opet, invitahan mo naman sila din sa sa page. Kung gusto nyong makakita ng mga rare na relo or goods quality,
low quality, high quality. Manood lang kayo sa relo ni Kuya Opet version 2. Version 3, sorry, version 3 na. Tsaka maraming nangi-scam sa page ko eh. Maraming gumagaya. Papanoodan nyo lang relo ni Kuya Opet version 3. Version 3. Tapos kayo unang mag-PPM sa amin. Tapos hindi ako gumagamit ng hindi namin GCash. Ang GCash namin bago kayo mag-PM, para hindi kayo ma-scam, pwede kayo mag-video call. Minsan sa live ko pinapakita ko yung personal account ko kung o-order ka o kung di man i-video call mo muna ako para ako yung seller na pwede mong kausapin. Pwede yun? Pwede nila akong kausapin. Pwede nila ako. Ano ba, order sila. Kuya Opet, may tanong ganito, ganyan. Pero pagka nag-video call kayo, minsan kasi sa supplier ako, di ko masagot. Minsan naman busy tayo. Alam mo naman, namimili ko. Siyempre, alam mo, pakita ko sa kanila kung saan ako bumibili, di ba? Doon, sasagutin ko naman, ako naman po sa tatawag sana pag nag-miss call sila. Ayan, may katanungan sila, may gusto silang orderin, may gusto silang malaman na quality, ganito, ganyan. Iba quality kasi na. May marami na lumalabas sa quality ng relo. Merong clone, may semi-clone, may version 3, may AAA, may AA, may class A, may class B. Dami nga, no? Marami na, malilito na buyer. Malilito ng buyer talaga. Malilito na buyer. Ayun na nga mga kois, no? Ayan yung pasilip natin sa mga relo ni Kuya Opet, ano? At i-follow nyo na lang siya sa FB para mas updated kayo sa mga solid na relo na lagi niyang nilalive, ano? Ayan, napakaswerte natin at binigyan tayo ng oras ni Kuya Opet. Maraming salamat din, Boss Quiz Joe. Sa mga subscriber dyan, like and follow kayo sa YouTube channel ni Boss Quiz Joe. Ayan, thank you very much. Yan, na-promote pa ni Kuya Opet. Pero talagang napakasikat ni Kuya Opet sa pagdating sa live selling ng mga relo, no? Talagang napakatagal niya na. Kumbaga, veterano na to sa ganitong larangan. So, yun talagang maswerte tayo na napaunlakan tayo ni Kuya Opet, ano, sa maliit na channel natin. At yun, pinakita niya yung mga ideas, nagbigay siya ng ideas, no? Talagang hindi siya madamot, hindi lang siya nagbebenta, kundi talagang kung ano yung totoo. Kung ano yung totoo. Yun naman kasi importante. Aminin mo kung ano yung binibenta mo. Nasa buyer yan kung bibili nila o hindi. Kasi may mga buyer na yun lang yung kaya ng budget eh. Yun yung kaya ng budget. Halimbawa, ito, budget mo. Meron tayong pantapat na relo dyan. Ayun. Kung gusto mo naman medyo quality, mataas ng konti. Yun lang ang payo ko sa mga buyer. Huwag kayong mag-iyang magtanong sa mga seller na napapanood nyo. Kasi pagka ang seller alam yung binibenta nila, ibig sabihin, hindi kayo lulukoy. Pero kasi hindi naman lahat. Pero ako sa akin, pag tinanong mo kung anong makina yung sinasabi ko, anong quality nito, ito klase lang to, ito replica to, ito clone to. Ganun lang eh. Kasi importante sa lahat yung tiwala ng buyer. Ayan, tama, no? Yung buyer, pag minahal mo, mamahalin ka rin. Yeah, babalikan ka. Babalikan ka nila. Pero kung nadalayan sa isang nadalayan beses, sa'yo, isusumpahan yan. hindi ka na babalikan. Hindi ka na babalikan yan. Hindi ka na i-recommend yan sa ibang kakilala nila. Ayan. Ayun pala ang sikreto ni Kuya Opet. Ano? Yung sikreto natin. Ayun. Kaya nagtagumpay sa buhay si Kuya Opet. Okay, maraming salamat mga kuy. Sana may nakita kayo may natutunan, may napulot kayo kay Kuya Opet. Ano, talagang napakaganda ng kanyang mga pinakita at mga ideas na binigay sa atin. Thank you for watching mga kuys. God bless. Bye!